Bianca, sasama ka ba sa amin mamaya sa Delilah Bar? Treat ko. Binunot muna ni Bianca ang ginamit ni hair iron bago sumagot sa tanong ng kapwa niya hairdresser na si Fiona. Sige, game ako. Wala naman akong gagawin sa bahay. Makikita ko lang sina mama at papa na nagsusugal. True ba? Yun lang ba ang rason? Feeling ko may ibang rason kung bakit gustong-gusto mo mag-bar ngayon. Kanina ko pa kaya napapansin yung pamamaga ng mga mata mo. Ano, nag-away na naman kayo ng boyfriend mong si Art, no? Wala na kami. Nakipaghiwalay na ako. Ay, talaga? Nagising ka na, be? Inirapan niya to. Bakit hindi ako magigising? Hindi niya ako may pakilala sa parents niya. 2 taon na kami, Fiona. Pero wala man lang siyang balak na ipakilala ako. Nasa iisang bayan lang naman kami ng Arellano pero di minsan, hindi man lang ako inaya na pumunta sa bahay nila. Hindi ba nga, mayaman yung pamilya noon? Pulis si Art, tapos engineer yung mga magulang. Nagkakilala lang naman kayo sa bar kaya huwag ka na mag-expect na seseryosohin ka noon. Oo na, tanga na nga ako kung tanga dahil umasa ako sa lalaking yun. Gusto ko lang naman ng feeling na may nagbibigay ng atensyon at pagmamahal sa akin. Diyos ko naman, Bianca. 25 anyos ka na tapos gusto mo pa rin maghanap ng atensyon at pagmamahal mula sa ibang tao? Mahirap na makahanap ng ganun, girl. Masama bang umasa minsan, Fiona? Hindi ko kasi alam ang pakiramdam ng ganun. Kasi yung mga magulang ko, wala namang pakialam sa akin. Nako, tama na nga yung drama na yan. Sumama ka na lang sa amin mamaya sa bar. Doon ka magwalwal para naman mawala sa isip mo yung boyfriend mo. Ay, ex-boyfriend mo pala. Sige ba, basta treat mo ha. Ayan tayo eh. Basta libre, gustong gusto. Inom gusto pero ambag ayaw. Tinawanan na lang niya si Fiona dahil alam niyang nagbibiro lang naman to. Nang magsara ang Sunset Salon na pinagtatrabahuhan nila, ay dumiretso na sila sa Delilah Bar kasama ang baklang si Riza. 3 silang magkakasama na pumasok ng bar, ngunit nagkanya-kanya na sila nang makakita ang 2 ng mga gwapong lalaki. Wisit na 2 yun? Iniwan ako mag-isa rito. Sige, ako ang uubos ng alak na binili niyo. Mga haliparot kayo. Bulong ni Bianca sa sarili bago nag-umpisang inumin ang mga alak na naroon sa harap niya. Sa tagal niya mag-isa roon, ay hindi niya namalayang naubos na niya ang maraming bote ng alak at tinamaan na siya ng kalasingan. Maya-maya pa ay gumigewang na naglalakad na si Bianca sa madilim na parking lot ng bar. Nasaan na ba sila? Iniwan na ba nila ako? Lasing na bulong niya sa sarili. Napasandig siya sa isang nakaparadang kotse at maya-maya pa ay nasuka na siya. Madilim sa parting yun kaya ayos lang na doon niya gawin yun. Lord, buhayin mo lang po ako. Hindi na ako uulit. Hilong-hilo na ako. Feeling ko mamatay na ako. Anya. Excuse me, anong ginagawa mo sa kotse ko? Kaagad siyang napalingon sa gilid nang marinig ang boses ng isang lalaki. Dahil sa kalasingan at dahil madilim ang parting yun ng parking lot, ay hindi niya maaninag ang mukha ng lalaki. Isa lang ang sigurado niya. Matangkad ang bulto nito. Sorry boss. Kotse mo ba to? Kakasabi ko lang, di ba? Kaagad itong lumapit sa kanya at naamoy niya ang nakakaadig nitong panlalaking pabango. Bukod doon ay amoy alak din ng lalaki. At dahil nakasandig siya sa pinto ng kotse nito, ay dumukuwang ito sa kanya. Hindi ko ba talaga alis, miss? Nakaharang ka eh. Humagikik siya dito. Teka, nakainom ka rin ba, boss? Amoy na amoy ko yung mamahaling alak sa'yo. Pero mabango ka pa rin ha. Mukhang mamahalin din ang pabango mo. Bakit mo ba ako inaamoy, miss? Bakit bawal ba? May ilong kasi ako eh. Humagikik siyang muli na parang sira. You're drunk. Tumabi ka na at wala akong oras sa'yo. Teka lang naman. Pwede bang samahan mo muna ako? Yung mga kaibigan ko kasi iniwan ako at hindi ko sila mahanap. Hindi ko nga alam kung paano ako uuwi. Hilong-hilo ako at ang labo na rin ang paningin ko. Hindi ko rin nga maanilig ang itsura mo eh. Pogi ka ba? Mukhang pogi ka naman siguro. Amoy mo pa lang kasi ang gwapo na eh. Cut it out, miss. Paano mo nga naman ako maaaninag dito? It's dark here. Humuso si Bianca. Gusto ko nga lang kasi magpasama. Seriously? Nagpapasama ka sa akin? Hindi mo ako kilala. Hindi rin kita kilala. I won't waste my time on a stranger like you. Grabe siya. Malungkot lang kasi ako ngayon. Kasi kakabreak ko lang sa jowa ko. Alam mo yun? Parang gusto ko lang malibang.
Gusto mong malibang dahil broken ka? Anong klaseng libang naman ang gusto mo? Yang ganyan? Lasing na lasing ka't halos hindi ka na makatayo ng maayos. Ano pa bang ibang magagawa ko? Alangan namang gayahin ko yung mga kaibigan ko na nakikipaglandian sa mga lalaki. Why don't you try it? I think effective yun para sa mga broken na kagaya mo. Ano? Makikipagtsuktsakan ako sa mga lalaki dito sa club? Yes, ganun ang ginagawa ng karamihan kapag pumupunta dito sa bar, di ba? We, gawain mo siguro yun, no? Nah, I don't do that. Nagpunta lang ako rito to unwind. Nothing more, nothing less. So virgin ka pa, kuya? Anong klaseng tanong yan, miss? Okay. Gets na kita. Siguro gusto mong matry sa akin kasi wala ka pang experience. Bakit ikaw meron na ba? Tumawa siya ng nakakaloko. Ano ka ba? Nagkaroon na nga ako ng ex-boyfriend eh. Matik na yon. Actually, namimiss ko nga makipaghalikan eh. Wow, you're unbelievable, miss. Pwedeng pakis na lang, ya? Kahit 5 seconds lang. Walang mali siya. Bigla itong umayos ng tayo. No, I don't kiss strangers. Baka may virus ka pa. Arte mo naman, walang virus sa halik, no? There's always a first time naman eh. Saka, mas maganda nga na makipaghalikan sa stranger kasi pagkatapos ng kiss, yun na. Parang wala lang nangyari kasi hindi naman tayo magkakilala eh. Narinig niya ang pagpalatak ng lalaki. Ibang klase ang tama mong babae ka. Malakas talaga ang tama ko kasi nga miss ko nang makipaghalikan. Sige na kasi, pakis na kuya. Lasing niyang sabi na pangising-ngisi pa. Hindi na talaga alam ang pinagsasasabi. Do you really want to kiss me, miss? I'm warning you. Kapag kasi naumpisahan ko ang isang bagay, mahirap na akong pigilan. Umisi siya kahit batin niyang hindi siya nito naaaninag dahil sa kadilimang bumabalot sa kanila. Hinahamon mo ba ako, kuya boss? Tanong niya rito. I am. Muli siyang umisi. Kaagad niyang hinatak ang batok nito at tumingkayad upang halikan ito sa mga labi. Lasang alak ang mga labi ng lalaki, ngunit nakakaadik ang lambot niyon. Nagulat na lang si Bianca nang kabigin nito ang bewang niya at hinalikan siya pabalik. Lumipas ang 5 segundo at hindi na nila binitiwan ang labi ng isa't isa. Pakiramdam ni Bianca ay binuhay ng lalaking yon ang pagkababae niya na ni minsan ay hindi niya naramdaman sa dati niyang kasintahan. Sa sobrang kalasingan ay hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang siya na nasa loob ng isang kotse. Napatili siya nang makitang nakalilis pababa ang suot niyang itim na bralette. Maging ang suot niyang leather skirt ay wala sa ayos at bukas pa ang zipper. Naku po, anong nangyari? Hala siya. Nagulat pa si Bianca nang makita na may katabi siyang lalaki na natutulog sa driver's seat. Nakabaling sa kabila ang ulo nito, kaya hindi niya makita ang muka. Wala itong suot na damit at tanging boxer lamang ang suot. Kitang-kita niya ngayon ang abs ng natutulog na lalaki at napansin niya na may maliit itong scar sa bandang gilid ng tiyan nito. Hala, bakit ako nandito? Ano bang nangyari? Nakangiwing bulong niya sa sarili. Tumunog ang kanyang cellphone na nasa paanan niya. Kaagad niya yung pinulot at sinagot ang tawag ni Fiona. Talandi kang babae ka? Kagabi pa ako hanap ng hanap sa'yo. Tawag ako ng tawag, hindi ka sumasagot. Panenermo nito. Fiona, may katabi ako na lalaki dito sa loob ng kotse. Nakahubad. Tapos ano? Peste ka. Lumandi ka, no? Ingitera ka, Bianca? Hindi ko alam. Nagising na lang kasi ako na nakabukas tong zipper ng palda ko. Tapos nakalihis tong top na suot ko. Tapos, hindi ko na alam, Fiona. Confirm. Nakipag one night stand kang bruha ka. Kaya ka pala nawala bigla kagabi. Inubos mo yung alak natin. Kahit isang patak na hindi ka nagtirang babae ka. Aba, kayo nga ang unang nang iwan eh. Nakakita lang kayo ng lalaki tapos iniwan niyo na ako ni Baklang Liza. Diyos ko, umuwi ka na nga. Layasan mo na yan bago ka pa makilala niyang sinasabi mo. Mas mabuti nang hindi kayo magkakilala para hindi kayo magkahiyaan. Oo na, sandali. Napatingin siya sa katabing lalaki nang gumalaw ito bigla. Kinabahan siya. Hala, nagigising na siya. Sandali, lalabas na ako ng kotse. Nakakahiya ang ginawa ko. Anya, dinampot niya ang kanyang bag at heels na nasa paanan niya at inayos ang suot na skirt bago mabilis na bumaba ng kotse. Nasa parking lot pala sila ng bar. Tumakbo ka na, bilis!
Utos pa ni Fiona na kausap pa rin niya sa kabilang linya. Eto na, tumatakbo na nga ako oh. Leche, bakit ba para ako magnanakaw nito? Magnanakaw ka naman talaga, Bianca. Tumigil ka, Fiona, ha? Talaga naman magnanakaw ka ng lakas, gaga. Tumawa ito sa kabilang linya. Mabilis na siyang tumakbo palayo roon, hanggang sa may maramdaman siya mula sa kanyang ibaba. Shit! Ano na naman, Bianca? Tanong ng kaibigan niya. Fiona, nakalimutan ko yung panty ko dun sa loob ng kotse. Babalikan ko muna. Wag na, baka gising na yung lalaki na yun. Hayaan mo na yung panty mo. Isipin mo na lang na nag-iwan ka sa kanya ng souvenir. Hayaan mo na may free air condition yung kipay mo. Malandi ka eh. Humahalakhak nitong biro. Souvenir na panty? Wisit ka, Fiona. Kasalanan mo talaga to eh. Ayos lang yan. At least nadiligan ka na ulit. Para namang first time mo, girl. Hindi ako nakikipag one night stand sa lalaki, be. Eh ano naman? At anong inaarte mo? Sure naman ako na ginusto mo rin yan. Kalimutan mo na lang yan at mag-move on ka na. Ay, ano pa bang magagawa ko? Nanghihinayang lang ako dun sa panty ko. Original yun, bakla. Arte mo, bumili ka na lang ng bago. Visit kayo. Dapat kasi hindi niyo ako iniwan kagabi. Humanda kayo sa akin mamaya. Pinatay na niya ang tawag at nagmadali nang umuwi sa kanilang bahay. Nakakahiyaman ang nangyari ay pinilit na lang ni Bianca na kalimutan yun. Tutal, hindi naman nila kilala ng lalaking yun ng isa't isa. Ngunit hindi niya inasahan na magbubunga ang gabing yun. Nalaman niya kasi pagkatapos ng 2 buwan na buntis siya. Anong sinabi mo, Bianca? Buntis ka? Gulat na tanong ng kanyang ina na si Berlinda. Oo nga po, ma. Paulit-ulit naman kayo. At sinong tarantado naman na nakabuntis sa'yo, Bikang? Yung boyfriend mo bang pulis? Si Art? Tanong naman ng kanyang ama na si Tomas. Naiinis siya sa ama pag tinatawag siyang Bikang. Para kasing bika ka. Hindi po pa. Hiwalay na kami noon bago ako nabuntis ng iba. Ano? Ibig mo sabihin, nagpabuntis ka sa ibang lalaki na hindi mo naman kilala? Anong klase naman yan, anak? Anong klase? Bakit? Hindi ko naman kayo hihingian ng pera para sa pagbubuntis ko Wala naman kayong trabaho parehas. Anong aasahan ko sa inyo? Nagkakapera lang naman kayo ni Mama pag nananalo sa sugal. Eh mas madalas naman talo kayo. Diyos ko. Bianca, hindi ko gusto yung tono ng pananalita mo, ha? Angil ng kanyang ina. Bakit, ma? Totoo naman, di ba? Puro lang naman sa sugal umiikot yung mundo niyo eh. Hindi ko maramdaman na magulang ko kayo. Kaya itong bata na nasa sinapupunan ko, bubuhayin ko to kahit wala siyang ama. Palalakihin ko to ng ayos para naman masuklian niya rin ako ng atensyon at pagmamahal na hindi ko naranasan mula sa inyong dalawa. Mas mahal niyo pa ang baraha kaysa sa akin eh. Eh di magiging kahati pa namin yung batang yan sa perang ibibigay mo. Reklamo pa ng kanyang ama. Tama na pa, pwede ba? Hanggang ngayon puro perang nasa isip niyo. Ano? Magkakaanak na ako tapos gusto niyo pa rin akong hingian ng pera para lang ipangsugal niyo? Ano ba naman kayo? Tomas, tama na. Hayaan mo na yung anak mo sa gusto niya. Bianca, bahala ka na sa gusto mo. Kung magkano iaabot mo sa amin ng papa mo, tatanggapin na lang namin. Tama lang na, i-priority mo yung magiging anak mo. Talaga ma, dahil kapag nakaipon ako, aalis na ako rito at bahala na kayo sa buhay niyo. Abat loko kang bata ka. Kung ibalik kaya kita sa sinapupunan ko ha. Sa halip na sumagot pa, tinalikuran na niya ang mga ito. Alam niyang hindi madali ang kanyang pagbubuntis, ngunit hindi siya natakot na ipagpatuloy yon sa mga sumunod na buwan at nag-umpisang mag-ipon. Malaki naman ang nagiging komisyon niya sa pagiging hairdresser sa salon, lalo pat sikat ang Sunrise Salon at hindi sila nauubusan ng kliyente, lalo na kapag magpapasko at dagsa ang mga nagpapaganda. Nang manganak si Bianca ay si Fiona lamang ang kasama niya sa ospital dahil katulad ng dati ay nasa sugalan pa rin ang mga magulang niya. Ang kaibigan ang nag-alaga sa kanya hanggang sa makalabas siya ng ospital, kaya malaki ang pasasalamat niya dito. Grabe, ang pogi ng baby Angelo na yan. Angelo na talaga ang pangalan niya, Bianca? Tanong sa kanya ni Fiona habang karga nito sa bisig ang kanyang anak. Oo, para kasi siyang anghel. Nakuha niya yung kutis ko na maputi, tapos yung mga mata niya, minana niya rin sa akin na bilugan. Medyo hindi katangusan ng ilong mo kaya sure ako na sa ama niya ito nagmana. Ang tangos ng ilong ng baby na yan eh. At least, maganda ako kahit hindi ganun katangos ang ilong ko. Banat niya pa sa kaibigan.
Sinabi ko bang pangit ka? Ay nako, ang gwapo siguro nung sumibak sa'yo, no? Paano ko naman malalaman ng mukha nun? Nilayasan ko siya kaagad nang magising ako, di ba? So, wala ka talagang balak na hanapin ang ama ni baby? Paano naman? Hindi ko maalala ang mukha ng lalaking yun. Saka kahit hindi ko na siya hanapin, kaya ko naman buhayin ang anak ko. Malaki rin ang naipon ko bago ako manganak, di ba? Tapos, baka bumalik din ako sa salon kapag nakahanap na ako ng mapag-iiwanan sa anak ko. Sa ngayon, hindi na muna dahil kailangan ko pang mag-breastfeed sa kanya. Ang saya-saya ko nga na dumating siya sa buhay ko eh. At least kapag tumanda na ako, mararanasan kong mahalin ang kadugo ko. May tiwala naman ako sa'yo na kakayanin mong palakihin mag-isa tong anak mo, kahit first time mo palang maging ina. Lahat naman natututunan, Fiona, di ba? Ngumiti sa kanya ang kaibigan bilang sagot. Ang buong akala niya ay magiging maayos ang lahat. Ngunit isang gabi, habang natutulog siya, ay naalimpungatan siya bigla at napansin na wala sa crib si Baby Angelo. Angelo? Anak? Kaagad siyang lumabas ng kanyang kwarto at aligagang inilibot ang paningin sa paligid. Wala sa kwarto ang mga magulang niya at nakakapagtaka yun. Ma? Pa? Nasaan ang anak ko? Natatarantang sigaw niya. May narinig siyang busina ng kotse mula sa labas. Kaya naman tumakbo siya palabas ng gate ng kanilang bahay at natanaw niya ang mga magulang niya na may kausap. Nanlaki ang mga mata niya nang marinig niya ang pag-iyak ng kanyang anak na karga pala ng kanyang mga magulang. Ma! Pa! Saan niyo dadalhin ng anak ko? Galit na sigaw niya. Lumapit siya sa mga ito at mabilis na kinuha ang kanyang anak. Anong ginagawa niyo? Tanong niya sa kanyang ina at ama na parehong nagulat. Bianca anak, pasensya ka na. Pero kailangan namin ng malaking pera ngayon ng papa mo. Natalo kami ng malaki sa sabungan at nangutang pa kami para makapagbayad. Ito lang ang tanging paraan namin. Seryoso ka ba, ma? Anong kinalaman ng anak ko sa utang niyo? Gusto siyang ampunin ng mag-asawang nasa loob ng kotse. Nakilala namin sila doon din sa sabungan. Mayaman sila at mabibigyan nila ng magandang buhay si Baby Angelo. Anong sinasabi niyo? Ako ang ina ng batang to at ako magpapalaki sa kanya. Napakasama niyo. 2 buwan ka nang hindi nakakapagtrabaho dahil sa batang yan, anak. Ay ano naman? Hindi ko naman siya pwedeng iwan sa inyo para magkapagtrabaho, di ba? At isa pa, may ipon ako para sa aming 2 ng anak ko. Nagkakaganyan lang naman kayo kasi hindi ko na kayo napapagbigyan sa kapritsyo niyo eh. Ano? Wala na kayong pera na ipang susugal kaya gusto niyong pag-initan tong anak ko? Mga magulang ko ba talaga kayo? Apo niyo si Baby Angelo. Pero bakit gusto niyo siyang ibenta? Kadugo niyo siya, ma, pa. Sa bagay, ako ang anak niyo mismo, hindi ko man lang naramdaman na mahal niyo eh. Intindihin mo naman kami, anak. Kailangan na kailangan talaga namin ng pera ngayon. Pagmamakaawa pa ng ina. Hindi ako papayag na ibenta niyo ang anak ko. Aalis na kami ng anak ko sa bahay na to. Tinalikuran na niya ang mga ito, ngunit hinabol siya ng kanyang ama at mahigpit siyang hinawakan sa braso. Hindi mo sa amin pwedeng gawin to, Bikang. Aray ko pa! Nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka kapag hindi mo binigay sa amin yung anak mo. Ayoko sabi. Malakas niyang itinulak ang ama at mabilis na tumakbo palayo habang kargang umiiyak pa rin na anak. Narinig niya ang pagtawag ng kanyang inang si Berlinda, ngunit hindi na siya lumingon pa. Nakasunod sa kanya ang kotse na gustong bumili sa anak niya, kaya binilisan pa niya ang pagtakbo hanggang sa madaanan niya ang isang lalaki na papasok sana sa isang convenience store. Kuya, sandali! Kumunot ang noo ng gwapong lalaking nakasuot ng puting hoodie. What's your problem, miss? Please, pakihawak muna tong anak ko. Babalikan ko siya. Kailangan ko lang maitabo yung mga gustong kumuha sa kanya kasi hindi pwedeng tumakbo lang kami ng tumakbo para tumakas. Ikaw lang ang nakita kong tao dito sa labas. Kaya sige na, maawa ka. Babalikan ko siya mamaya. Hindi ito sumagot at napatitig lamang sa batang karga niya. Sige na, kuya. Please naman. Naluluhanan niyang pakiusap. Lumipat ang tingin ng lalaki sa mga mata niyang nagmamakaawa. Kung wala lang siya sa ganoong sitwasyon, ay hahangaan niya ng husto ang kagwapuhang taglay ng kaharap. Ngunit wala siyang oras para doon. Fine. I'll give you 10 minutes. Malamig na tugon nito bago kinuha ang kanyang anak. Salamat. Babalik ako. Patakbo siyang umalis at hinanap ang kotse na humahabol sa kanya. Hanggang sa huminto ito sa gilid niya at bumaba ang isang lalaking nakasuot pa ng corporate attire.
Mukhang nasa middle age na ito. Nasaan ang bata? Tanong nito sa kanya. Magkano bang pinayad mo sa mga magulang ko? Babayaran ko na lang. Basta tigilan niyo ng anak ko. Hindi ko siya ibibigay sa inyo. Gusto mong malaman? 100,000 piso ang usapan namin ng mga magulang mo. Hindi pa namin naiaabot ang pera hanggat wala pa sa mga kamay namin ng bata. Malaking bagay na ang 100,000 kaya isuko mo lang anak mo. Illegal ang ginagawa niyo, Manong. Bakit niyo naisip na pwede kayong bumili ng isang sanggol sa illegal na paraan? Wala kang alam. O baka naman mga child traffickers kayo. Papalakihin niyo ang bata at idadamay niyo sa mga illegal na gawain. Tama ba ako? Marami kayong pwedeng gawing masama sa anak ko. Kasi bakit kailangan niyo bumili ng bata para lang magkaroon kayo ng anak? Pwede namang sa orphanage kayo magpunta para mag-ampon. Tumiim ang bagang ng Ginoo at kaagad na naglabas ng maliit na kutsilyo mula sa bulsa nito. Napaatras tuloy siya sa takot. Uulitin ko. Nasaan ang bata, miss? Patayin mo muna ako bago mo makuha ang anak ko. Ganun ba? Madali akong kausap. Kaagad itong lumapit sa kanya, ngunit mabilis siyang nakailag mula sa pagwasiwas nito ng kutsilyo. Tinuhod niya ang pagkalalaki nito at sinundan ng malakas na pagsiko sa mukha nito. Shit! Hayop kang babae ka! Inis na sigaw nito. Tatakbo na sana siya paalis, ngunit mabilis nitong nahuli ang braso niya at kaagad siyang sinuntok sa tiyan. Napangiwi siya sa sakit, lalo na nang dumaplis ang kutsilyo nito sa kanyang tagiliran. Uundayan pa sana siya nito ng saksak, ngunit biglang may bumusina ng malakas. Napatingin siya sa isang itim na kotse na paparating. Umakyat ito sa gutter at mabilis na hinagip ang lalaking humahabol sa kanya. Tumilapon ang lalaki at nawala ng malay. Napatulala naman si Bianca sa sobrang pagkabigla. Are you okay, miss? Anong boses ng isang lalaki mula sa kanyang likod. Napalingon siya at nagulat nang makitang yun ang lalaki na pinag-iwanan niya ng kanyang anak. At ito rin ang may-ari ng kotseng bumangga sa lalaki kanina. Miss, tinatanong kita. Are you okay? Ulit nito. Umiling siya bilang sagot. Naramdaman niya kasi ang matinding kirot sa kanyang tagiliran kung saan dumaplis ang kutsilyo kanina. Don't move. Bubuhatin kita. Anang lalaki bago siya binuhat at pinasok sa loob ng kotse nito. Sa mismong shotgun seat. Nasaan ang baby ko? Nakangiwing tanong niya. At the back with my mom. Sagot ng binata bago nag-umpisang paandarin ng kotse. Nahihirapan man ay lumingon siya sa backseat at nakitang naroon ng isang babaeng nasa 50s na at karga ang kanyang natutulog na anak. Ngumiti sa kanya ang magandang ginang. Your son is fine, Iha. Don't worry. I'll take care of him habang hindi ka pa okay. Ngumiti siya rito ng pilit. Salamat po. Umupo ka ng maayos. Huwag ka mag-alala sa baby mo at baka lumala ang sugat mo. Sambit ng lalaki. Dahil sa iniindang sakit ay nawalan siya ng malay. Nagising na lang siya na nasa isang kwartong hindi pamilyar. Kinapa niya ang kanyang sugat sa tagiliran at may benda na yon. Saktang bumukas ang pinto at iniluwa ang lalaking nagligtas sa kanya. You're awake. How are you feeling? Tanong nito sa kanya. Kaagad siyang bumangon at nahihiyang ngumiti sa lalaki. Masakit pa rin ang sugat ko, pero okay na ako. Nasaan nga pala ang anak ko? Ayos lang ba siya? He's already sleeping kasama si mommy. Don't worry, walang mangyayaring masama sa kanya dahil inaalagaan siya ni mommy. Malapit sa bata yun eh. Ikaw, magpagaling ka muna. Medyo malalim din ang saksak na natamo mo. Buti na lang at walang tinamaan na organs. Oo nga eh. I'm Larkin Elizalde, by the way. I just feel the need to introduce myself dahil baka isipin mong masama kaming tao. Hindi ko naman iniisip yun. Niligtas mo nga ako eh. Bianca nga pala ang pangalan ko. Bianca Barcela. Napatango ito. Bianca, the guy who tried to kill you. Nakakulong na siya kasama yung asawa niya. Pinaaasikaso ko na sila sa assistant ko. Lumabas na child trafficker sila at sangkot sa illegal na mga gawain dito sa Arellano. Hindi ko na kailangan magtanong kung bakit ka nila hinahabol at ang anak mo. Pero nagtataka ako kung paano at bakit ka na-involve sa kanila kung ayaw mo naman talagang ibenta ang anak mo. Napaiwan siya ng tingin nang maramdaman ang pagbigat ng kanyang dibdib nang maalala ang ginawa ng mga magulang niya. Wala eh. Ang babait ng mga magulang ko. Hindi ko akalain na magagawa nila sa akin yun. At mas hindi ko akalain na kaya nilang ibenta ang apo nila. Nakakainis kasi kahit nagagalit ako sa ginawa nila, hindi ko pa rin sila kayang ipakulong.
So, ang parents mo ang dahilan kung bakit napunta ka sa ganong sitwasyon? Oo, kailangan daw kasi nila ng malaking pera. Kaya napagdiskitahan nila ang anak ko. Do you want to file a case against them? Kaagad siyang umiling. Mas magandang parusa sa kanila yung hindi na ako magpakita ulit sa kanila. Sobra na sila. Hindi ko na kaya yung ginagawa nila. So, anong plano mo? Do you have a job to support your baby? Mukhang wala eh. Hindi pa ako nakakapagtrabaho mula ng mga anak ko. Pero may ipon naman ako. Kailangan ko lang bumalik sa bahay namin para kunin ang mga gamit ko. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Just take a rest for now. Kapag magaling ka na, pwede ka nang umalis kasama ang baby mo. Nahiya siya bigla sa sinabi nito. Pasensya na pala sa abala, Larkin. At salamat sa pagligtas mo sa akin at sa baby ko. Huwag kang magpasalamat. Hindi ko naman gagawin yun kung hindi inutos ni Mommy. Nagkataon lang na kasama ko siya noon dahil sinamahan ko siyang bumili ng Slurpee sa convenience store. Natawa siya ng bahagya sa sinabi nito. Slurpee? Si Mommy mo umiinom ng Slurpee? Hindi ka rin ba makapaniwala? She's always like that. She acts like a sweet teenager sometimes. Pero okay lang. She's still in the process of moving on from my dad's death. Bigla siyang nalungkot sa sinabi nito. Pwede ko bang malaman kung bakit namatay ang daddy mo? Heart attack. Biglaan. Hindi na paghandaan ni Mommy. Kaya coping mechanism niya ang pagpunta sa convenience store para bumili ng Slurpee. Favorite kasi nila yun ni Dad kahit noon pa. Sorry kung nagtanong pa ako. Huwag ka pala mag-alala. Bukas aalis na kami ng baby ko dito. Alam kong malaking abala ang nagawa namin. Request ng Mommy ko na tulungan kita at ang baby mo. Kung wala siya, hindi ako mag-aabalang tulungan ka. Pagkatapos sabihin yun ng lalaki ay naglakad na ito palabas. Kinabukasan din ay kaagad nagdesisyon si Bianca na umalis na sa bahay ni Larkin. Paglabas niya ng kwarto ay sumalubong sa kanya ang mommy nito habang karga nito sa bisig ang kanyang anak na ngayon ay umiiyak. Baby Angela ko. Kaagad niya itong nilapitan at kinarga bago hinalikan sa noo. He's looking for you. Pupunta na sana ako sa'yo pero nakalabas ka na pala. Humiti siya sa ginang. Salamat po sa inyo, ma'am. No worries. Tinanong ko pala yung kaibigan kong pediatrician para alamin kung anong pwedeng maging alternate milk niya kagabi. Kasi hindi mo pa siya kayang padidehin. So, napainom ko naman siya ng safe na milk kagabi. Maraming salamat po talaga sa pagmamagad ng loob niyo, ma'am. Ang sabi po ni Larkin, kayo raw po ang nag-utos sa kanya na tulungan kami mag-ina. It's okay. I'm Vivian. You're Bianca, right? Nasabi niya sa akin ng anak ko. Opo. Thank you po ulit, Ma'am Vivian. Kailangan ko na pong umalis at babalikan ko pa po ang mga gamit ko sa bahay. Pati po kasi yung cellphone at wallet ko naiwan ko po ron. Are you sure? Paano yung sugat mo? Kaya ko na po to. Nahihiya na rin po ako sa inyo. You know what? Bakit hindi mo na lang muna iwan tong baby mo sa akin habang kinukuha mo mga gamit mo sa bahay nyo? You can trust me, Iha. Narito lang naman ang bahay namin. Nagtitiwala naman po ako sa inyo, Ma'am Vivian. Pero katulad po ng sinabi ko kanina, nahihiya na rin po ako sa inyo. Don't be, Iha. I'm willing to help you lalo pat nalaman ko yung nangyari sa'yo. Sige na, iwan mo muna dito ang baby mo tapos ipapahatid kita sa driver. Sasagot sana si Bianca, ngunit lumabas mula sa isang kwarto si Larkin. Nakabihis na ito ng suit at muntik nang mapanganga si Bianca sa kagwapuhang taglay ng binata. Good morning, Mom. Humalik ito sa pisngi ni Ma'am Vivian. Good morning, son. Can I have a favor? Pwede mo bang ihatid si Bianca sa house nila to pick up her things? Napatingin sa kanya ang binata bago bumuntong hininga. Mom, kaya na niya ang sarili niya. Nakakatayo na siya. So meaning, kaya na niya pumunta sa bahay nila. Sige na, anak. I just want to make sure na safe siya makakapunta ron. We have drivers, Mom. Pupunta na ako sa office. Mas maganda kung ikaw ang maghahatid sa kanya, son. Napabuntong hininga na lang ang binata at wala nang nagawa sa utos ng ina nito. Ilang saglit pa ay kasama na niya si Larkin sa loob ng kotse nito. Malapit lang naman yung bahay namin sa inyo, Larkin. Pareho naman tayong taga-Arellano kaya hindi naman masyadong malayo. Basag ni Bianca sa katahimikan. Sinabi ko bang malayo? Hindi naman. Nakasimangot ka kasi eh. Baka kako masama ang loob mo na inutusan ka pa ng mami mo na ihatid ako. Buti alam mong masama ang loob ko. Napasimangot siya sa sinabi nito. Masama pala ang loob mo. Bakit mo pa sinunod yung utos ng mami mo? I can't just say no to her.
Magpasalamat ka na lang na pinagbigyan ko siya. Ikaw din naman na makikinabang sa pagsunod ko sa kanya. Pwede ba chill ka lang, Larkin? Hindi naman ako nagpumilit na magpahatid sa'yo eh. Oo na, alam ko naman na abala lang ako sa'yo at maniwala ka o sa hindi, nahihiya rin ako sa inyo ng mami mo. Huwag ka mag-alala, pagkatapos kong kunin ang mga gamit ko sa bahay, aalis na rin ako kaagad sa inyo kasama ang baby ko. Ang sungit-sungit mo, nagmumukha ka tuloy nasa 40s na. Excuse me, I'm just 30. 30? Ang bata mo pa pala? And I am the owner of Elizalde Shoes. Kaya wag mo kong kausapin na parang close tayo. Napanganga siya sa sinabi ng binata at hindi pinansin ang pagsusungit nito. So, ikaw yung CEO ng Elizalde Shoes? Kaya pala familiar yung apelyido mo. Ikaw palang may-ari ng mga sapatos na pangarap kong mabili. Kaso ang mamahal kasi ng mga sapatos niyo eh. Mga artista at mayayamang tao lang yata ang nakitaan kung nagsusuot nun. But it's worth the price. Hindi naman bibili ng mga tao na yun ng products ng kumpanya ko kung hindi maganda at authentic. May sinabi ba ako? Pero wow ha, swerte ko naman. Nakasama ko pa yung may-ari ng Elizalde Shoes. It's my dad's company actually. Minana ko lang sa kanya before he died. Mabuti na lang bago siya nawala, na-train niya ako kung paano magpatakbo ng business niya. Anito, hindi ngumingiti at nakatuon ng tingin sa kalsada pero nagkukwento naman kahit na mukhang napipilitan lang. Swerte mo no? May magulang kang mayaman. Actually, kahit hindi na mayaman, basta mahal ka, panalo ka na ron. Yeah, unlike your parents. Napanguso siya. Ewan ko ba? Kung pwede lang magpalit ng magulang, ginawa ko na. Kaso wala akong magagawa kasi sila ang magulang ko. Pinalaki pa rin nila ako. Hindi pa rin tama yung ginawa nila sa'yo at sa baby mo. Kaya tama lang ang desisyon mo na umalis na sa poder nila. Nasaan ba kasi ang ama ng baby mo? Hindi ko kilala. Napalingon ito sa kanya habang kunot ang noo. Seriously? Hindi mo kilala kung sino ang ama ng baby mo, Bianca? Kakasabi ko lang nga ni... I don't understand. Talagang hindi mo maiintindihan kasi maging ako, hindi ko rin inaasahan na mabubuntis ako dahil sa one-night stand na yun. Malay ko bang shooter ang loko na yun? So you mean, hindi mo nakita ang mukha niya? Hindi. Madilim kasi nung nangyari yun at saka sobrang lasing ako. Tapos nung umaga na, di ko rin masyadong nakita ang mukha niya habang tulog. Nakalimutan ko na rin siya. Biglang natahimik ang binata. Kunot ang noo nito habang nakatuon ng mga mata sa daan. Bakit, Larkin? Usisa niya sa pananahimik nito. Impossible. Ha? Ano yun? Wala, never mind. Iniisip ko lang kung bakit hindi mo man lang naisip na hanapin ang ama ng baby mo. Hindi ka sana mahihirapan ng ganyan kung may katuwang ka. Hindi ko naman kailangan ng katuwang. At saka, imposible na rin na mahanap ko ang lalaking yun. Unang-una, hindi ko siya kilala. Pangalawa, duda ako na tatanggapin niya ang anak namin. Baka nga may asawa pa yun. It's up to you. I just gave my opinion. Maya-maya lang ay nasa tapat na sila ng bahay nila. Pakihintay na lang ako rito, Larkin. Basta bilisan mo, may trabaho pa ako. Sagot nito na hindi man lang nakatingin sa kanya. Sige, bibilisan ko lang. Kaagad na bumaba si Bianca at diretsyong nagtungo sa kanyang kwarto upang kunin ang mga gamit at cellphone niya. Ngunit nang palabas na siya ng bahay ay sinalubong siya ng kanyang ama at ina. May gana ka pa palang bumalik dito pagkatapos ng ginawa mo, Bianca? Bungad ng kanyang ina. Napairap siya rito. Ano bang ginawa ko, ma? Pinaglaban ko lang naman ang anak ko Kung tutuusin, pwede ko kayong ipakulong dahil sa ginawa niyo sa anak ko. Sumingit naman ang kanyang ama na madilim ang muka. Ano bang makukuha mo sa batang yun, Bikang? Wala. Dahil nga sa kanya hindi ka na nakakapagtrabaho at pinagdadamutan mo na kami ng pera. Kung hinayaan mo na lang sana na ibenta namin ang anak mo, edi sana masaya na tayo lahat. Bibigyan ka naman namin ng parte pag nanalo kami. Kaso lang, panira ka. Tumawa ng sarkastiko si Bianca. Ako? Panira? Kayo, anong tawag sa inyo? Mga walang kwentang magulang na puro pagsusugal ang inaatupag. Hindi ko nga alam kung bakit binuhay niyo pa ako, kung ganito lang naman ang ipaparanas niyo sa akin. Buong buhay ko wala akong ibang hangad kundi ang atensyon at pagmamahal niyo. Pero wala akong napala. Si Baby Angelo na lang ang pag-asa ko na may magmamahal din sa akin na kadugo ko. Siya lang ang tanging pamilya ko. Kaya mula ngayon, kalimutan niyo nang may anak kayo. Nagulat siya nang bigla siyang sinampal ng kanyang ama. Hindi pa man siya nakakahuma
ay hinawakan na siya nito ng mahigpit sa magkabilang braso. Wala kang utang na loob, Ikang. Dapat hindi ka na lang namin binuhay. Sana nga pinatay niyo na lang ako, kaysa maranasan ko na magkaroon ng mga magulang na katulad niyo. Napapikit siya nang akmang sasampalin siya ulit nito. Ngunit lumipas ang ilang segundo ay hindi niya naramdaman ang pananakit ng kanyang ama. Nagulat na lang siya nang may humatak sa kanya palayo sa ama at pagdilat niya ay nasa harap na niya si Larkin. Larkin? Gulat na usal niya. Sino ka ba? Angil ng ama niya na ngayon ay nakasalampak sa sahig na batid niyang si Larkin ang may gawa. Hindi ko kailangan magpakilala sa inyo. Just don't hurt your daughter. Ikaw ba ang ama ni Baby Angelo? Ikaw ang nakabuntis kay Bianca? Tanong ng kanyang ina sa binata. Yes, at huwag niyo nang subukan na ipahamak ulit ang anak ko o kahit na si Bianca mismo. Dahil kapag ginawa niyo ulit yun, I will do anything para managot kayo. Nanlaki ang mga mata ni Bianca sa isinagot ni Larkin. Hindi niya batid kung bakit sinabi yun ng binata, ngunit nagdulot yun ng iba yung init sa kanyang dibdib. Kaagad tumayo ang kanyang ama at akmang susugod kay Larkin, ngunit humarang siya rito. Tama na pa! Hindi ko papayagan na pati siya isaktan niyo. Wala na kayong sinasanto ah. Ngunit isang malakas na sampal muli ang isinagot ng kanyang ama, dahilan upang mawalan siya ng balanse. Mabuti na lang at nasa po siya ni Larkin na nasa likod niya. Can I punch your dad, Bianca? Pabulong nitong tanong sa kanya. Huwag na. But I can. Napasigaw na lang siya nang suguri ni Larkin ang kanyang ama at mabilis na pinalipad ang kamao nito. Napahandusay ang kanyang ama sa sahig, kasabay ng pagsigaw ng kanyang ina dahil sa sobrang gulat. This is the last time nasasaktan niyo si Bianca. You won't ever see her again. Mariing bantapan ni Larkin bago siya nito hinatak at pinulot ang mga gamit niya na nasa sahig. Namalayan na lang niya na nasa loob na siyang muli ng kotse nito. Tahimik lamang si Larkin na nagmaneho, ngunit baka sa madilim nitong muka ang galit. Kanina pa siya umiiyak kaya huminto ito saglit at inabutan siya ng tissue. Stop crying. They're not worth it, Bianca. Ang sakit lang, kasi nagawa nila sa akin yun. Umiiyak niyang sambit bago suminga ng marami sa tissue na inabot nito. Salamat nga pala dito sa tissue. Napabuntong hininga ito at hinawi ang kamay niya. Yun pala ay tiningnan nito ang maliit na sugat sa gilid ng kanyang labi na natamo niya dahil sa pananakit ng ama. Jeez, I really hate seeing men hurting women. Anong laban ng mga babae sa lakas ng mga lalaki? Napatitig siya kay Larkin. Hindi dahil sa sinabi nito, kung hindi dahil sa lapit nito sa kanya. Naamoy na naman niya ang pabango nito na tila pamilyar sa kanya. Kahapon niya pa yun naaamoy at hindi niya mawari kung bakit yun pamilyar sa kanya. Natitigan niya rin ng malaya ang gwapo nitong mukha. Napalunok siya nang magtama ang kanilang mga mata. Bakit ka nakatitig, Bianca? Untang nito. Ikaw din naman eh. Nagulat ito sa sinabi niya at napaiwas ng tingin. Hindi ako nakatitig sa'yo. Ikaw ang nakatitig sa akin. Tanggi nito. Sorry. May kaamoy ka kasi eh. Hindi ko lang maalala kung sino. My perfume is expensive. Baka nagkakamali ka lang ng amoy. Baka nga. Maya-maya ay muli na nitong pinaandar ang kotse. Larkin, salamat pala sa pagtatanggol mo sa akin kanina. Paano kung wala ako ron? Sinong magtatanggol sa'yo, Bianca? Kaya ko naman ng sarili ko. I don't think so. Kung hindi ako dumating kanina, nabugbog ka na sana ng tatay mo. Hindi naman talaga ako makikialam eh. Hindi ko lang matiis na sinasaktan ka ng tatay mo. Kaya bumaba ako ng kotse. Nagawa ko pang sabihin sa kanila na ako ang nakabuntis sa'yo para lang ipagtanggol ka. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Pero salamat pa rin. Hindi ko rin alam sa sarili ko. Kapag naumpisahan ko ng isang bagay, tuloy-tuloy ko nang gagawin. Katulad ba ng pagtulong mo sa akin? Mula pa kahapon tinulungan mo na ako, Larkin. Tapos ngayon tinulungan mo ulit ako. Yes, kahit hindi ko gusto basta inumpisahan ko na, malayong mapigilan ko pa ang sarili ko. Napakurap-kurap si Bianca nang may sumagi sa kanyang isip. Parang narinig na niya kasi ang mga salitang binitiwan ni Larkin. Ngunit hindi niya matandaan kung kanino niya yun unang narinig. Naging palaisipan yun kay Bianca hanggang sa makabalik sila sa bahay ni Larkin. Hinanap niya kaagad ang kanyang anak. Oh my God! Anong nangyari? Bakit may sugat ka, iha? Nag-aalala ang tanong ng ina ni Larkin sa kanya.
Nagkasagutan lang po kami ng mga magulang ko. Pero okay na po. Buti na lang po nandun si Larkin. Please tell me na hindi ka nababalik doon. I can't believe na nagawa nila sa'yo yan. Huwag ka nang babalik doon, ha? Opo, aalis na rin po pala ako. Maghahanap po ako ng apartment, ma'am. Bakit hindi ka na lang dito mag-stay, Iha? Kasama ang baby mo. Narinig niya ang malakas na pag-ubo ni Larkin na pasimpleng nakikinig sa usapan nila. Kunot ang noo nito habang nakatingin sa direksyon nila at may kausap sa cellphone. Wag na po. Nakakahiya na po talaga sa inyo, Ma'am Vivian. I insist, Iha. Besides, sobrang gaan kasi ng loob ko sa baby mo. Hindi ko alam kung bakit pero parang ayokong malayo siya sa paningin ko. At saka magaan din ang loob ko sa'yo. Actually, I can offer you a job. May flower shop ako at pwede kitang maging assistant doon. Pwede mong dalhin doon si Baby Angelo para mabantayan mo pa rin siya. Nandun naman ako eh. I can help you. Sige na, Iha. Mahirap magsimula sa bagong apartment na ikaw lang at si Baby. Sino mag-aalaga kay Angelo kapag kailangan mong magtrabaho? Napangiti siya sa offer ng ginang. Ngunit napawi yon nang makitang palapit na sa kanila si Larkin. Tama ba yung narinig ko, Mom? You're hiring her as your assistant at your flower shop? Bakit naman hindi, son? Magaan lang naman ang trabaho ron. At alam kong madali lang niyang matututunan ng mga gagawin doon. Hindi ba, Iha? Baling nito kay Bianca. Opo. Kaya lang, mukhang ayaw po ni Larkin. Larkin, anak, payag ka, di ba? Ayaw mo naman siguro na malungkot ako. Malulungkot ako kapag umalis si Bianca at si Baby Angelo. Ayan na naman kayo, Mami. Nagpapaawa ka na naman. Alam na alam mo kasing hindi kita kayang tanggihan eh. Siyempre, kung si daddy mo nga noon, spoiled na spoiled ako. Now, it's your turn para ibigay ang mga favor na hinihingi ko. Love mo naman si mommy, di ba? Mom, not here, please. Napapairap nitong saway sa ina habang panay ang sulyap sa kanya na tila nahihiya. Hindi tuloy mapigilan ni Bianca ang mapangiti. It's okay, anak. Huwag kang mahiya kay Bianca. She's a nice woman. Feeling ko magiging magaling siya sa trabahong ibibigay ko. Right, Bianca? Ngumiti siya rito. Salamat po sa offer niyo at syempre po gagalingan ko. Hindi ko po palalampasin itong pagkakataon na binigay niyo sa akin. At saka, ang dami niyo na pong naitulong sa akin eh. Pero sure po ba kayo na dito ako titira? Of course! Bibigyan kita ng sarili mong room kasama si Baby Angelo. Sabi ko naman sa'yo, magaan ang loob ko sa inyong mag-ina. Kaya kahit tanggihan mong alok ko, pipilitin pa rin kita. Nako, nakakahiya po talaga. Pero salamat po ng marami. Niyakap niya ang ginang sa sobrang tuwa. Oh, sweetie, you're welcome. Gustong-gusto ko na matulungan ka, lalo pat nalaman ko ang mga pinagdaanan mo sa sarili mong mga magulang. Kung anak lang kita, hindi ko hahayaan na masaktan ka, lalo na ang anak mo na walang kamuwang-muwang. Salamat po talaga ulit. No worries. 2 araw muna ang lumipas bago nag-umpisa si Bianca sa The Petals, ang flower shop ni Ma'am Vivian, upang magpagaling sa sugat niya sa tagiliran. Madali siyang natuto sa tulong na rin ng ginang na walang sawang nagturo sa kanya ng mga dapat gawin, maging sa pag-aayos ng iba't ibang uri ng bulaklak. Tinawagan niya rin ang kanyang kaibigan na si Fiona upang ipagbigay alam dito ang mga nangyari sa kanya, at naintindihan naman ito kung bakit hindi na siya makakabalik sa Sunrise Salon. Maging ito ay nagalit sa mama at papa niya. Samantala, abala naman si Larkin sa pagpirma ng mga dokumento sa loob ng kanyang opisina nang pumasok ang kanyang sekretarya na si Zia. Sir Larkin, you have a meeting with the design team at 10 a.m. to discuss the new shoe collection. Tumawag din po pala si Mr. Tesoro about sa... Wait a second, Zia. Putol niya nang makita ang picture na sinend ng kanyang ina sa kanya. Napangiti siya nang makitang picture yun ni Bianca habang abala ito sa pag-aayos ng mga tulips. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at maong shorts. May dilaw na bandana din ito sa ulo na umagaw sa atensyon niya. She's cute. Nakangising sambit niya. Ano po yun, sir? Untag ni Zia sa kanya. Nothing. Balikan mo na lang ako mamaya. May inaasikaso lang ako. Okay po, sir. Ang ganda ng ngiti niyo, sir. Ngayon ko lang kayo nakitang ngumiti ng ganyan ah. Humagighik pa ang sekretarya bago ito lumabas ng kanyang opisina. Nabura tuloy ang ngiti niya at muling napatitig sa picture ni Bianca. Aaminin niya na nagagandahan talaga siya sa dalaga kahit pa noong unang beses niya itong makita. At ngayong mag-iisang buwan na itong nananatili sa bahay nila,
ay hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit natutuwa siya tuwing nakikita ito. Sir Larkin, I'm sorry pero dumating na po yung order niyo na baby clothes. Sambit ni Zia habang nakasilip sa pinto. Okay, bring them in. Dadalhin ko pa yan sa flower shop ni Mommy. Sir, tanong ko lang po, may anak ka na po ba? Wala, pero may baby sa bahay namin. And he's so cute and adorable. Napapangiting sambit niya. Wow sir, kakaiba talaga ang glow niyo ngayon. Parang kumikinang. Maganda pong epekto sa inyo ng baby. Zia, close the door at gawin mo na ang inuutos ko. You're being nosy again. Anya rito. Ay, sorry po sir. Happy lang po for you. Humiti ang babae bago isinara ang pinto. Napailing na lang si Larkin. Maaga siyang umalis sa opisina at tumiretso sa flower shop ng kanyang ina. Naabutan niya si Bianca sa opisina habang inuugoy nito ang stroller ng umiiyak na si Baby Angelo. Anak, tahan na kasi. May work pa si Mama. Si Ma'am Vivian tuloy ang nag-a-assist ng customer sa garden. Sambit ni Bianca sa anak nito. Hey baby! Nakangiting bati ni Larkin sa bata. Sadyang hindi pinansin si Bianca. Humagikik ang bata nang makita siya. Umangat pa ang mga braso nito na tila gustong magpakarga. May bagong bili akong mga damit mo. Come here, baby. Sabi pa niya sa bata. Maingat niya itong kinarga at napangiti lalo nang hinawakan ng munti nitong mga kamay ang kanyang muka. Katulad ng palaging nangyayari, natutuwa ang kanyang puso tuwing nahahawakan niya ang anak ni Bianca na para bang siya ang ama nito. Wow ha, kanina nung wala ka, iyak siya ng iyak. Ayaw namang dumedi tapos ayaw din matulog. Ikaw pa lang hinihintay niya, Larkin. Pabirong reklamo ni Bianca. Of course, favorite ako nitong anak mo. Habang tumatagal nga, nagiging kamukha ko na eh. Kailan mo ba siya balak pabinyagan? I'm willing to shoulder all the expenses, Bianca. Naku, wag na. Nakakaya na sa inyo ni Ma'am Vivian. Ako na bahala ron. Bumili ka pa nga ng mga damit niya. Sure ako na mga branded na naman yan. Ang dami mo na kayang gasto sa baby ko. Itong stroller niya, pang-5 mo na yatang bili to para sa kanya. Dahil gusto ko. Anong masama sa ginagawa ko? Wala naman. Nakakahiya lang kasi. Bianca, 1 buwan ka na nasa poder namin. Tigilan mo na yung hiyang nararamdaman mo. Also, my mom is already treating you like her own daughter. Nakikita ko rin na lagi siyang masaya dahil dito sa cute na baby Angelo na to. Anya sa bata, humagigik na naman tuloy si baby Angelo. Napangiti naman si Bianca sa sinabi niya, dahilan upang maglabasan ang mapuputi nitong ngipin. Napakatamis ng ngiti ni Bianca na halos hindi na niya maialis ang tingin dito. Grabe no, kung anak na ang turing sa akin ni Ma'am Vivian, ibig sabihin pwede na tayong magkapatid? Hell no, ayoko maging kapatid ka. Sa isiping yun ay parang gustong manapak ni Larkin. Ayaw niyang maging magkapatid ang turingan nila ni Bianca. Hinahangaan niya ang katatagan nito. Nagagandahan din siya rito at hindi kumpleto ang araw niya kapag hindi niya ito nakikita. Ang sama mo, ayaw mo talaga akong maging kapatid? Ayoko at huwag ka na magtanong Bianca. Sige na nga. Pero teka, nagpunta ka lang ba rito para ihatid yung mga bagong damit ni Baby Angelo? Yes. Pwede mo namang idiretso na lang sa bahay. Bakit nagpunta ka pa rito? I just want to see you. And Baby Angelo. Gusto mo kaming makita kasi miss mo kami, ganon? Whatever you think. Hindi ka naman madalas magpunta rito kasi nga hindi ka mahilig sa mga bulaklak. Kaya isa lang ang ibig sabihin nun. Miss mo kami, Larkin, ano? Tudyo nito sa kanya. Bigla namang namula ang tenga ng binata, pero pinipilit pa ring umiwas sa biro nito. Well, I like tulips now, Bianca. Seryosong sabi nito. Tulips? Bakit nagustuhan mo bigla ang tulips? Because they're mesmerizing, especially the yellow ones. Napapangiting sambit niya habang nakatitig sa suot nitong dilaw na bandana sa ulo. Mahilig ka rin pala sa yellow. Alam mo ba kung anong sinisimbolize ng color yellow na tulips? Hope and happiness. Kaya nga suot ko palagi itong dilaw na bandana sa ulo ko na may drawing ng tulips. Para araw-araw, na ipapaalala ko sa sarili ko kung paano ako napapasaya ng flower shop na to at binigyan ng pag-asa na mag-umpisa ulit. Di ba ang cute? Hindi nakasagot si Larkin dahil napatitig na lang siya sa mga ngiti ni Bianca. Hinahangin ang mga nakawalang buhok nito mula sa suot na bandana na lalong nagpaganda rito. Kaya naman, ang puso niyang kanina pakabado dahil sa presensya ng babae ay mas naging doble.
Sa pagkakataon na yon, batid niyang si Bianca ang sumisimbolo sa dilaw na tulips. Dahil ito ang nagpapangiti at nagpapaligaya sa kanya sa mga oras na yon. Hello? May kausap ba ako? Ani Bianca. Naipilig niya ang ulo nang kumaway ito sa harap ng kanyang muka. Yes. Ano nga ulit yung sinasabi mo, Bianca? Napasimangot ito. Wala. Ang dami kong sinabi pero wala kang naintindihan. Sorry. Nakakadistract kasi ang mukha mo. Mukha ko bang maganda? Oo naman, hindi kita masisisi, Larkin, kung nadidistract ka sa kagandahan ko. Naririnig ka ng anak mo, oh. Mga lumalabas sa bibig mo, puro hangin. Hinampas siya ng babae sa balikat na ikinatawa niya. Ang sama ng ugali mo, Larkin. Hoy, maganda naman talaga ako, no? Maraming nga humihingi sa akin ng number ko ng mga customers. At binibigay mo naman. Walang gana niyang tanong. Bigla siyang nainis sa nalaman. Hindi. Bakit mo naman ibibigay ang number ko? Focus ako sa anak ko, no? Saka mahirap na at baka maulit yung nangyari sa akin dati. Na nabuntis ako na hindi ko man lang nakilala kung sino ang nakabuntis sa akin. Medyo susyunga-syunga din kasi ako nun pag nalalasing. Tama yan. Mag-focus ka na lang sa anak mo at sa akin. Sa amin ni Mommy. Marami kang utang na loob sa amin kaya wag mong kalimutan yun, Bianca. Oo naman, no? Kayo pa. Lihim siyang napangiti sa sinabi ng babae. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Lumalim ng lumalim ang nararamdaman ni Larkin para kay Bianca at hindi niya alam kung paano niya yun sasabihin sa babae. Kaya naman, idinaan na lang niya ang nararamdaman sa pagbigay ng regalo rito nang dumating ang kaarawan nito. Elizalde-shoes talaga ang regalo mo sa akin, Larkin? Gulat na sambit nito nang buksan nito ang box na may tatak ng kanyang kumpanya. It's part of my new collection, Bianca. Bagay sa'yo yan. Hindi ba gustong-gusto mong makabili niyan? Nakangiting sambit ni Larkin habang nasa loob sila ng kotseng nakaparada sa parking lot ng mall. Nakangangang tinitigan nito ang flat ruby red shoes na pinili niya para mismo kay Bianca. It has a simple design, pero kung titingnan mong maigi, sobrang detalyado at elegante ng bawat sulok. Parang ikaw, simpleng babae ka lang, pero kung pagmamasdan ka mabuti, napakalaki pala ng halaga mo. Mula sa pagkatitig sa sapatos, ay nag-angat ng tingin sa kanya si Bianca na tila naintindihan ang malalim na kahulugan ng kanyang mga sinabi. Salamat dito, Larkin. Hindi mo naman kailangan gawin to pero sobrang salamat. Pangarap ko makabili ng ganito noon. Akala ko talaga kaya inaya mo ko dito sa mall, ililibre mo lang ako sa mga inasal kasi nga birthday ko. Yun pala ibibigay mo sa akin to. Salamat ulit. Ngumiti siya kay Bianca at nanatiling nakatitig sa mga mata nito. Namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Bumaba ang kanyang tingin sa mga labi nito at hindi na napigilan pa ang sarili. Yumuko siya upang halikan to sa labi. Gulat na gulat ang babae sa ginawa niya, ngunit hindi nagtagal ay humalik din ito pabalik. At dahil hirap siyang pigilan ng isang bagay na nasimulan na, ay hindi niya napigilan ang mga kamay na maglakbay sa ilalim ng suot na damit nito. Naglakbay ang mga kamay nito sa matipuno niyang balikat, pababa sa kanyang flat na tiyan. Ngunit bigla itong natigilan nang masalat nito ang kanyang peklat. Anong nangyari sa peklat mo na to, Larkin? Tanong ni Bianca. Iritadong tinitigan niya ito. Seriously, Bianca? We're in the middle of... Basta, sagutin mo na lang ang tanong ko. Nakuha ko to nung bata pa ako. Aksidente ako nahulog mula sa punong inakitan ko at sumabit ako sa sanga. That's it. Bakit ba? Kasi may peklat din sa abs yung ano. Tila hindi na ito mapakali habang kagat ang ibabang labi. Sino? Yung ama ni Baby Angelo? Oo. Napairap siya sa babae. I'm offended, Bianca. Inaalala mo ang ibang lalaki habang nakikipaghalikan ka sa akin. Teka, nagsiselos ka ba? Hindi ba halata? Bakit ka naman magsiselos? Sa ating dalawa, baka nga mas marami ka pang naikamang babae. May naka-one night stand na ako dati, pero matagal na rin yun at isang babae lang. Naningkit ang mga mata ni Bianca. Kita mo, hindi lang naman pala ako nagkaroon ng ka-one night stand eh. Ikaw rin, Larkin. Malandi ka ring lalaki ka. Napabuntong hininga siya at inalala ang babaeng naka-one night stand doon sa isang bar. Lasing siya noon, kaya hindi niya masyadong maalala ang mga nangyari. Ni hindi niya namukhaan ng babae dahil madilim ang parte kung saan nakaparada ang kotse niya kung saan gumawa sila ng milagro. Nagising na lang siya noon na wala na ang babae sa tabi niya, kaya kinalimutan na lang niya ang nangyari.
Is that even important now, Bianca? I like you, and nothing can change my mind. Pag-amin niya na nagpatigil dito. You like me, Larkin? You heard it. Maniwala ako sa'yo. Nagagandahan ka lang sa akin kaya hinalikan mo ko eh. Shut the hell up. I know you like me too. Muli niya itong sinunggaban ng halik. Naging agresibo sila sa isa't isa at natigil lamang nang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag pala ang kanyang ina at pinapauwi na sila dahil may bisita si Bianca. I guess we have to go home. May bisita ka raw, sabi ni Mommy. Sambit niya habang naghahabol pa rin ang hininga. Sino raw? I don't know. Malalaman natin kapag nakauwi na tayo. Sige, uwi na tayo. Anito't inayos ang lumihis na strap ng suot na dress. Uuwi tayo pero pag-uusapan pa rin natin ang tungkol sa atin, Bianca. Okay? Pinamulahan ito ng muka. Ano pa bang pag-uusapan natin? Kakasabi ko lang na gusto kita, Bianca. And we just shared the kiss. Natahimik ito, ngunit nakita pa rin niya ang pagpipigil nito ng ngiti. Samantala, habang pauwi na sila sa bahay, ay hindi pa rin maalis ang mga ngiti sa labi ni Bianca. Kakaamin lang sa kanya ng binata na gusto siya nito, at hindi naman niya aminin ay batid niyang may nararamdaman na rin siya para sa lalaki. Sa dinami-rami ng mga ginawa nitong pagtulong sa kanya, at bonus na lamang ang kagwapuhan nitong taglay, ay imposibleng hindi siya mahulog dito. Bianca, iha, may bisita ka. Kanina ka pa niya hinihintay. Art daw ang pangalan? Bungod ni Vivian sa kanya nang makauwi sila ng bahay. Napatingin si Bianca kay Larkin na ngayon ay kunot ang nooding nakatingin sa kanya. Art? Sino yun? Usisa sa kanya ni Larkin. Nakaramdam ng kaba sa dibdib si Bianca. Iisang tao lamang ang kilala niyang Art ang pangalan. At yun ay ang kanyang ex-boyfriend. Sandali lang, Larkin. Kaagad dumiretso si Bianca sa malawak na living room kung saan naghihintay ang kanyang bisita. Natigilan siya nang makitang nakaupo roon ang dating kasintahan. Nakasuot ito ng uniforme ng pulis at may hawak itong isang bouquet ng mga rosas. Bianca. Sambit nito nang makita siya at nakangiti ng malaki. Anong ginagawa mo dito, Art? Bianca, maiwan muna namin kayo. We'll give you some privacy, iha. Paalam ni Vivian sa kanya. Napatingin naman siya kay Larkin na ngayon ay madilim ang muka habang nakatingin kay Art. Hinawakan niya ang kamay nito at binigyan ito ng maniit ng ngiti. Larkin, ex-boyfriend ko siya. Mamaya ko sa'yo ipapaliwanag. Kakausapin ko lang siya. Gumalaw ang mga panga ni Larkin, ngunit hindi na nagsalita pa. Nang maiwan silang dalawa ni Art, ay tumayo ito upang iabot sa kanya ang mga bulaklak. Tinitigan lang niya yon at kinuha. Anong kailangan mo, Art? Saka, paano mo nalaman na nandito ako? Sa halip ay tanong niya rito. Ibinaba na lang ng lalaki ang bulaklak sa center table. Tinanong ko kay Fiona. Gustong-gusto lang talaga kitang makita at makausap, Bianca. Nag-alala ako sa'yo kasi nalaman ko na umalis ka na pala sa poder ng mga magulang mo. Kinailangan ko pang kulitin si Fiona para malaman kung saan ka nakatira ngayon. Nakikitira lang ako rito at nagtatrabaho ako sa flower shop ni Ma'am Vivian. Alam ko. Sinabi rin sa akin ni Fiona na may anak ka na raw. Humalukip-kip siya at napabuntong hininga. Oo, may anak na nga ako. Ano pakialam mo? Hindi ba ako ang ama ng baby mo? I mean, wala ka naman naging boyfriend pagkatapos natin maghiwalay, di ba? Art, hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo. At isa pa, bago tayo maghiwalay, matagal din walang nangyari sa atin dahil naging abala ka sa trabaho mo. So, sino ama ng baby mo? Hindi ko rin alam. What do you mean hindi mo alam? Hindi ko alam at wala ka na rin pakialam doon. Bakit ka pa ba nagpunta rito? Matagal na tayong tapos, diba? Alam ko, maniwala ka. Sinubukan kong mag-move on pero palagi ka pa rin nasa isip ko, Bianca. Nagsisisi ako kasi hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na ipakilala ka sa pamilya ko noon. Alam nating pareho kung bakit hindi mo ako maipakilala sa mga magulang mo noon, Art. Dahil hindi ako galing sa marangyang pamilya. Dahil hindi ako mayaman. Kaya nga ako nakipaghiwalay na sa'yo noon, di ba? Kasi hindi ko maramdaman na mahal mo talaga ako. Kasi kung minahal mo ko noon, hindi ka magiging duwag. Una pa lang, dama ko nang hindi mo ako kayang ipaglaban. Oo, totoong naduwag ako noon, Bianca. Pero minahal kita. Akala ko makakalimutan din kita pero hindi eh. Pagkatapos mo kong hiwalayan noon, palagi pa rin kitang naiisip. Nagsisisi ako na hindi ako naging matapang para sa ating dalawa noon. Kaya ako nandito kasi gusto kong bumawi sa'yo.
Sumama ka na sa akin. Magsama na tayo. Kasama ang anak mo. Wala akong pakialam kahit sino pa ang ama ng baby mo. Basta gusto kong magkasama tayo ulit. Mahal pa rin kita, Bianca. Pero hindi na kita mahal, Art. Matagal na tayong tapos at limot ko na ang lahat sa ating dalawa. Napaganda pa nga yung pagiging broken-hearted ko sa'yo kasi yun ang dahilan kung bakit ako naglasing sa bar noon at nakilala ko ang ama ng baby ko. Kaya nagkaroon ako ng anak na mamahalin at aalagaan ko. Nagkaroon ako ng rason para magpatuloy kahit paulit-ulit akong sinasaktan ng mga taong mahal ko. Lumaylay ang mga balikat nito. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad, Bianca? Matagal na kitang pinatawad, Art. Sa totoo lang, wala na ako nararamdaman na galit sa'yo ngayon kasi nakamove on na ako. Sana ikaw rin. Pinatawad mo na pala ako. Pero bakit hindi mo ko kayang mahalin ulit? Magkaiba ang pagpapatawad sa pagmamahal, Art. Kaya kitang patawarin dahil para na din naman yun sa kaluwagan ng dibdib ko. Pero hindi na kita kayang mahalin. Mahirap nang ibalik yun, lalo pat may mahal na rin akong iba. Kaagad sumagi sa kanyang isip si Larkin. Sino? Ang lalaking yun, Bianca? Bakit kailangan mo pang malaman? Dahil hindi ako papayag na mapunta ka sa kanya. Natawa siya ng sarkastiko. Hindi ka papayag? Bakit? Sino ka ba sa akala mo para kontrolin ang nararamdaman ko? Hindi ko pwedeng mahulog sa iba, Bianca. Ako lang dapat ang mahal mo. Mahalin mo ko ulit, please. Nahihibang ka na ba? Alam mo, nakipag-usap ako sa'yo ng maayos kanina kasi akala ko matatanggap mo ang mga sasabihin ko. Pero ngayong umaakto ka ng ganyan, pwede bang umalis ka na lang? Hindi ko kailangan ng opinion mo sa kung sino ang dapat o hindi ko dapat mahalin. Kasi matagal na tayong tapos. Hindi mo kailangan na ulit-uliting ipamukha sa akin na hindi mo na ako mahal, Bianca. Dahil hindi ko kayang tanggapin yan. Bakit ako? Bakit kahit matagal na tayong hiwalay, mahal pa rin kita? Bakit ganun kabilis sa'yo nakalimutan ako? Siguro hindi lang talaga tayo para sa isa't isa. Kaya pakiusap lang, Art. Umalis ka na rito dahil tahimik na ang buhay ko. Natigil siya sa pagsasalita nang hawakan siya nito ng mariin sa kanyang braso. Nagulat pa siya nang makita ang nanlilisik nitong mga mata. Teka, anong ginagawa mo, Art? Bitiwan mo nga ako. Sinong lalaking mahal mo ngayon? Sabihin mo sa akin, Bianca. Bakit di importante sa'yo na malaman yun? Lahat ng gusto ko nakukuha ko, Bianca. Alam mo yan. At kapag sinabi kong akin ka pa rin, akin ka pa rin. Malaman ko lang kung sinong lalaking umagaw ng atensyon mo. Pasensyahan na lang kami. Bakit? Anong gagawin mo, ha? Wala ka sa lugar para magbanta. Art! Aray! Daing niya. Pero mas idiniin pa nito ang pagkakahawak sa kanyang braso kaya napangingi siya sa sakit. Hindi mo ba talaga sasabihin sa akin kung sino, Bianca? Nababaliw ka na ba? Bakit hindi mo nalang tanggapin na hindi na kita mahal? Dahil hindi ako sanay na natatalo, Bianca. Kapag nalaman ko kung sino ang lalaking yun, papatayin ko siya. Nababaliw ka na talaga. Isa kang police, Art. Nagliligtas kayo ng mga tao at hindi dapat na ikaw mismo nagbabanta sa buhay ng iba. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Napatitig na lang siya sa galit na mga mata ni Art. Batid niya noon pa man na may anger issue ang lalaki tuwing hindi nakukuha ang gusto nito. Pero hindi niya alam na ganun yun kalala. Bitiwan mo na ako, Art. Nasasaktan na ako. Narinig mo ba sinabi ko? Papatayin ko kung sino man yung lalaking sinasabi mo, Bianca. Hindi nito na ituloy ang gustong sabihin na biglang sumulpot sa gitna nila si Larkin at itinulak si Art palayo sa kanya. Dahilan upang mapahandusay ito sa sahig. Touching her against her will, huh? I can't let you do that. Not here in my house, dummy. Mariing sabit ni Larkin habang madilim ang tingin kay Art. Tangina, sino ka ba't nakikialam ka? Sikmat ni Art bago ito tumayo. Hindi ko kailangan na magpakilala sa'yo. But I need you to leave my house or I'll crush your bones until you die. Alam kong ex-boyfriend ka ni Bianca, pero wala kang karapatan na saktan siya. Hindi mo na siya malalapitan ulit. Tumawa ng sarkastiko si Art at tumingin sa direksyon ni Bianca. Ito ba? Ito ba ang lalaking na to ang pinalit mo sa akin? Ito ba yung lalaking sinasabi mong mahal mo, Bianca? Gigil na tanong nito. Sinalakay ng kaba ang dibdib ni Bianca. Madali lang sana sagutin ang tanong ni Art dahil alam niya si Larkin naman talaga ang nagpapasaya sa puso niya ngayon. Ngunit dahil sa pagbabanta nito kanina, ay inunahan siya ng takot para sa kaligtasan ni Larkin. Alam niyang seryoso si Art sa banta nito at hindi malayong mapahamak si Larkin. Ano, Bianca?
Sumagot ka! Galit na untag ni Art sa kanya. Napatingin din sa kanya si Larkin na tila hinihintay ang sagot niya. Hindi si Larkin na nagpapasaya sa puso ko, Art. Kaya wag mo na siyang idamay dito. Pagsisinungaling niya. Kitang-kita niya kung paano dumaan ang sakit sa mga mata ni Larkin nang sabihin niya yon. Napaiwas na lamang siya ng tingin at tinalikuran na ang mga ito. Dumiretso siya sa kanyang kwarto kung saan naroon ang ina ni Larkin na si Vivian. Karga nito ang kanyang anak na ngayon ay umiiyak at hiniheli ng ginang. Ma'am Vivian, ako na pong hiheli sa kanya. Salamat po sa pag-aalaga sa kanya. Are you okay, Iha? Mukhang paiyak ka na. Inaway ka ba nung bisita mo sa baba? Kaagad siyang umiling at ngumiti ng pilit. Okay lang po ako. Salamat po sa concern niyo. Nahalata nito na nais niyang mapag-isa, kaya iniwan na siya ng ginang maya-maya. Tahimik na bumuhos ang mga luha niya habang karga-karga ang kanyang anak na ngayon ay natahimik na at unti-unti nang nakakatulog. Maya-maya pa ay pumasok si Larkin. Hindi na siya nagulat nang makita ang tamlay sa mga mata nito. Tulog na ba si Angelo? Tanong nito. Kakatulog lang. May kailangan ka ba, Larkin? Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya. Gusto ko lang malinawan sa sinabi mo kanina, Bianca. Alin doon? Na hindi ako ang taong nagpapasaya sa'yo ngayon. Totoo ba yun? Hindi ba talaga ako? Tila may bumara sa lalamunan ni Bianca. Nais niyang sabihin dito na hindi totoo yun. Gusto niyang sabihin ang totoo na ito ang nagpapasaya sa kanya ngayon. Pero natatakot siya sa mga pwedeng mangyari. Natatakot siya sa banta ni Art. Natatakot siya na madama ito. Gusto niyang aminin kay Larkin ang totoo, ngunit hindi pa ngayon. Kailangan niya munang palamigin ang sitwasyon. Bakit hindi ka makasagot, Bianca? Bakit gusto mong malaman ang sagot ko? Kasi alam kong hindi totoo yung mga sinabi mo kanina. I know something's holding you back para sabihin ang totoong nararamdaman mo sa akin. I'm so sure na may nararamdaman ka para sa akin, Bianca. I felt that earlier, when we shared the kiss. Kiss lang naman yun, Larkin. Kiss lang? Wala lang yun sa'yo. Nadala lang ako sa halik mo, pero para sa akin, wala namang masyadong meaning yun. Muli na namang dumaan ang sakit sa mga mata nito, kaya napaiwas na lang siya ng tingin. And here I thought may feelings ka na rin sa akin when you kissed me back. Tapos nang makausap mo ex mo kanina, bigla ka nagkaroon ng pag-aalinlangan. Did you realize na mahal mo pa rin ang ex mo na makausap mo siya kanina? Ganun ba ang gusto mong iparating ngayon? Larkin, hindi ko na siya mahal. Kung hindi siya, sino? Bakit parang natatakot ka na sabihin sa akin ang totoong nararamdaman mo? Kasi kahit anong gawin at sabihin mo, alam ko na ako ang laman ng puso mo. I just want to hear it straight from your mouth, Bianca. Sino bang mahal mo? Yung ama ba ni Angelo? Hindi mo siya kilala, di ba? Larkin, please. Nahihirapan niyang sambit. Okay, fine. Hindi na muna kita pipilitin. Maghihintay ako kung kailan handa ka nang sabihin sa mismong harap ko ang totoong nararamdaman mo para sa akin. Humakbang pa ito at hinalikan siya ng mariin sa noo. Napapikit siya at napaluha sa ginawa nito. Hinalikan pa nito sa pisngi si Baby Angelo bago tahimik na naglakad palabas ng kanyang kwarto. Napahikbi siya nang tuluyan na itong umalis. Lumipas ang 2 linggo, hindi na siya masyadong kinakausap ni Larkin. Kinakausap lang siya nito kapag tungkol kay Baby Angelo o kaya kapag nagkakasalubong sila sa bahay. Masakit man pero mas mabuti yun dahil hindi pa rin siya tinitigilan ni Art sa pangungulit nito at pinupuntahan pa siya sa flower shop para lamang kulitin sa nais nitong pakikipagbalikan. Bianca, Iha, someone's looking for you sa reception area. Sambit sa kanya ni Vivian pagkapasok sa office nito sa flower shop. Kasalukuyan kasi siyang nag-aayos ng inventories ng mga bulaklak habang natutulog ang kanyang anak sa stroller. Sino daw po? As usual, your ex-boyfriend. Kaagad siyang tumayo at patakbong pinuntahan sa reception area si Art. Naabutan niya ito na nakaupo sa couch at hinihintay siya. Bakit nandito ka na naman, Art? Inis niyang bunga dito. Tumayo ito kaagad nang makita siya. I told you, Bianca, hindi kita susukuan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo na akong pupuntahan ulit dito? Wala ka nang maaasahan sa akin. Bigla siya nitong hinawakan sa magkabilang braso na ikinagulat niya. Ilang beses ko rin bang sasabihin sa'yo na hindi ako sanay na hindi ko nakukuha ang gusto ko, Bianca? Bitiwan mo ako o sisigaw ako. Pagbabanta niya rito. Sige, sumigaw ka. Takot lang ng mga tao rito sa akin. Pulis ako at walang may gusto na kumalaban sa akin.
Ako, hindi ako katakot sa'yo. I could kick your ass right now. Singit ng isang lalaki sa kanyang likuran. Paglingon niya ay si Larkin pala yun. Kaagad nitong itinulak palayo si Art at humarang sa harap niya. Ikaw na naman. Angil ni Art na ngayon ay parang mananapak na sa itsura nito. Hindi ko pa rin pala natuto nung huling pagkikita natin. Sinabi ko na sa'yo na layuan mo na si Bianca, di ba? Wala kang karapatang palayuin ako kay Bianca. Sino ka ba sa kanya, ha? Hindi ka naman niya boyfriend, ha? Boyfriend man niya ako o hindi ko pa rin hahayaan na saktan mo siya. Kaya habang nagtitimpi pa ako, umalis ka na sa lugar na to. Hindi ako aalis dito. Kakausapin ko pa si Bianca. Akmang lalapitan siya ni Art, pero muli itong itinulak ni Larkin. Back off, dummy. Talagang hinahamon mo ako, ah. Galit na sigaw ni Art at biglang humugot ng baril mula sa tagiliran at itinutok kay Larkin. Art, ibaba mo yan! Saway ni Bianca rito. Sa kabila ng tensyon, hindi man lang natinag si Larkin sa nakatutok na baril sa dibdib nito. Bagkos ay ngumisi lamang ito ng nakakaloko. Using your gun against me? Not a good idea, man. Pikod na ako sa pangingialam mong lalaki ka, ha? Angil ni Art. SPO2 Art Gallermo. Pulis ka pa man din, pero nakalimutan mo kung ano ang tama at mali sa paggamit ng baril. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Masyado kang pakialamero. Paano ka ba nakapasa sa pagiging pulis kung ganyan kaiksi ang pasensya mo, SPO2? I had your background check, by the way. Maayos naman ang record mo, pero willing kang itapon lahat yun para lang kay Bianca. Dahil matigas ang ulo mo at maangas ka. Sige, pasensyahan tayo dahil hindi ko kayang tiisin na guluhin mo palagi si Bianca. Tumahimik ka! Tinaas ni Art ang isang kamay na may hawak na baril at saka nagpaputok. Umalingaw sa buong area ang malakas na putok. Napatakip na lamang sa magkabilang tenga si Bianca at hintakot na napatingin kay Larkin nang sugurin nito ng suntok si Art hanggang sa mapahandusay ito sa sahig. Tama na! Larkin, mag-ingat ka! Takot na sigaw ni Bianca. Mabuti na lang at mabilis na dumating ang mga guards at naawat na mga ito si Art na ngayon ay nagwawala na. Say goodbye to your license, asshole. Sisiguraduhin ko yan sa'yo. Sinabihan na kita kanina pero hindi ka nakinig. Akala mo ata walang papalig sa kaangasan mo. Pues nagkamali ka dahil hindi kita uurungan. Sambit ni Larkin bago siya nito binalingan. Let's talk, Bianca. Namalaya na lang niya na nasa loob na siya ng kotse ni Larkin. Don't worry about Art. Tumawag na ako sa connection ko sa kapulisan and I'll make sure to give him the punishment he deserves. Hindi rin siya dapat maging pulis kung ganun kaikli ang pasensya niya. Sambit ni Larkin maya-maya. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Nag-aalalang tanong niya sa lalaki. No. Can we talk now? Nag-uusap na tayo ah. I mean, can we talk about us now? Napalunok siya sa tanong nito. Hindi ko na kayang hindi tayo nag-uusap, Bianca. 2 linggo na tayo nag-iiwasan. And it's killing me inside. Hindi ko na kayang maghintay pa ng 1 pang linggo. Just tell me if you have feelings for me. Larkin, sorry. Sorry for what? Natakot kasi ako eh. What do you mean? Si Art, nagbanta siya na sasaktan niya kung sino man ang lalaking nagpapasaya sa akin ngayon. Natakot ako na baka saktan ka niya. Naduwag ako na aminin sa iyo ang nararamdaman ko. Bumakas ang gulat sa mga mata ng binata nang marinig ang mga sinabi niya. Ngunit maya-maya lang ay napangiti ito at kaagad siyang niyakap ng mahigpit. Hindi ka galit sa akin? Tanong niya rito. Why would I be? Sabi mo nga natakot ka lang para sa akin. Pero ibig sabihin ba nun, ako talaga nagpapasaya sa puso mo? Tama ako, di ba? Tumango siya rito at ngumiti. Oo, mahal na nga kita eh. Kung alam mo lang kung gaano ko pinigilan ng sarili ko na ipakita sa iyo itong nararamdaman ko. Ang sarap naman pakinggan ng sinabi mo, Bianca. Ang tagal kong hinintay na marinig yan. Sorry ha. It's okay. You did that to protect me. Kahit hindi naman kailangan. Hindi isang katulad ni Art ang magpapatumba sa akin, Bianca. Kung sinabi mo lang sa akin kaagad, magtutuos kaagad kami. But let's just forget about it. Tapos na yon at wala na si Art. Doon siya mahihirapan sa jail journey niya. Sobrang saya ko sa mga sinabi mo. Ngumiti lamang siya rito. Tumitig naman ito sa kanya at bigla siyang sinunggaban ng halik sa kanyang mga labi. Napangisi siya lalo na nang biglang lumalim ang kanilang paghahalikan. Naging agresibo sila sa isa't isa
at hindi sinasadyang nasiko nito ang glove compartment at nabuksan. Wait, I'm sorry. Sambit nito at akmang isasara ang nakabukas na glove compartment. Ngunit may napansin siya na nakasuksok doon. Sandali! Kunot noon niyang hinugot ang kulay pulang panty na naroon. Kumalabog ng malakas ang kanyang dibdib nang makita ang initials niya roon. Nanlalaki ang mga matang napatitig siya kay Larkin. Larkin? Anya, kinakabahan. Wait, let me explain. Wala akong babae, Bianca. Well, kilala ko may-ari ng panty na yan. Remember when I told you na may naka-one night stand ako dati? Siya may-ari niyan. Akala ko kasi babalikan pa niya kaya tinago ko muna. Kaso nakalimutan ko nandyan pa pala yan after so many months. It's not what you think, Bianca. Tinakpan niya ang bibig nito gamit ang kanyang kamay. Time first. Sure ka ba na yung may-ari ng panty na to ay yung babaeng naka-one night stand mo dati? Yes. Sa Delilah Bar? Noong April 13 last year? Kumunot ang noon nito. How did you know? Hindi ko naman naikwento pa sa'yo yan Napasinghap siya nang may mapagtanto. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang mga kamay. So, ikaw nga yun. Shit, ikaw yun, Larkin. Tila nagets na rin ng binata ang kanyang ibig sabihin dahil unti-unti ring nanlaki ang mga mata nito. What the heck? Larkin, panty ko to. Sa akin tong panty na to. May initials ko pa nga to eh. Ito yung naiwan ko sa kakamadali kong umalis sa kotse mo. Tandang-tanda ko to kasi bago lang to eh. Ito nga yun. Babalikan ko sana to kaso sabi ni Fiona wag na raw. Holy shit. Tanging nasabi nito, nagulat pa rin. Grabe, Larkin. Kaya pala familiar yung mamahalin mong pabango. Pati boses mo familiar din. Kasi ikaw yung lalaking yun. Pati itong itsura ng kotse mo. Ni hindi ko natandaan na dito natin binuo si Baby Angelo. Bakit ba kasi hindi ako nagtanong sa'yo? Well, siguro ayaw ka lang kasi mapag-usapan yung nangyari nung gabing yun dahil nakakahiya. Well, it's understandable, Bianca. Madilim nung ginawa natin yun. And umalis ka rin kagad pagising mo noon. At wala ka ng time para i-check ang itsura ng kotse ko. Hindi ko rin naisip na ikaw yung naka-one night stand ko dati. Kahit may mga sign na akong nakita kasi, naisip ko na imposibleng mangyari yun. Pero kita mo naman, hindi ko akalain na nangyayari pala talaga minsan ang mga imposible. But hey, this only means one thing. Ako ang ama ni Baby Angelo, tama? I'm his father. Kaya pala magaan ang loob ko sa kanya at ni Mommy. Kasi anak ko siya. Napaluha si Bianca nang mapagtanto yun. Ang lupit naman ng tadhana at pinagtagpo niya tayo ulit. Natakot pa naman ako nung una kasi akala ko hindi matatanggap si Baby Angelo ng ama niya. Pero heto, tinanggap niya siya ni Ma'am Vivian ng buong puso kahit hindi niya pa alam na kadugo niya siya. Ang swerte-swerte ko naman. Niyakap siya ng mahigpit ni Larkin. Maswerte kami sa'yo kasi kahit hindi mo pa alam noon kung sino ang ama ng dinadala mo, pinili mo siyang buhayin. Inilaban mo siya sa parents mo. And that's good enough to prove na mabuti kang ina at maswerte si Baby Angelo na ikaw ang naging nanay niya. Napanguso siya habang walang tigil sa pagluha ang kanyang mga mata. Ang saya-saya ko, Larkin. Excited na ako sabihin kay Ma'am Vivian ang balita na to. Me too. Sigurado matutuwa siya ng sobra kapag nalaman niyang totoo niyang apo si Baby Angelo. Hindi na sila nagsayang ng oras at kaagad sinabi kay Vivian ang nakakatuwang revelasyon. Napaluha kaagad ito nang malaman yun. Is this real? Hindi ako makapaniwala talaga. I'm shocked but super happy at the same time. Hindi na ako magtataka kung bakit napakagaan ng loob ko kay Baby Angelo. Unang hawak ko pa lang sa kanya noon, parang ayaw ko na siyang bitiwan. I can't believe it too, Mom. Pero ang importante ngayon, mabubuo na tayo bilang isang pamilya. So you mean you two are together? Usisa ng ginang na ngayon ay palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Larkin. Yes, Mom. And I hope okay lang sa'yo. Of course, anak. Bakit naman hindi? Saka, hindi na rin ako nagulat. Kasi tahimik lang ako nagmamasid sa inyong dalawa. Pero alam ko may something na sa inyo nitong mga nakaraang linggo. So yes, okay na okay sa akin. Lalo pat gustong-gusto ko si Bianca para sa'yo, anak. Talaga po, Ma'am Vivian? Bet na bet niyo talaga ako? Pabirong tanong ni Bianca sa ginang. Just call me tita, okay? O kaya, mommy na lang. Since alam ko naman na kayo talaga ng anak ko ang magkakatuluyan. Nakakahiya naman sa destiny na pinagtagpo kayo ulit. Oh God, ang saya-saya ko. May apo na ako.
Napangiti lalo si Bianca at napatingin kay Larkin na ngayon ay halos mapunit din ang bibig sa sobrang laki ng ngiti. I love you. Bulong nito. I love you. Ganting bulong niya rito. Sa wakas, natupad na rin ang pangarap ko dati na magkaroon ng isang pamilya na mamahalin ako. Hindi ko nakuha yun mula sa mga magulang ko, pero kusa niyang binigay sa akin. Hindi mo lang alam kung gaano ako nagpapasalamat na dumating kayo sa buhay ko, Larkin. Hush now, my love. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Kasama si Mommy at si Baby Angelo. Magiging buo at masaya tayong pamilya. Salamat. Salamat ng marami, Larkin. Naging masaya at puno ng ligaya ang naging pagsasama ni Bianca at Larkin sa mga sumunod pang buwan, lalo pa nang mabinyagan na si Baby Angelo. At upang lalong tumibay ang kanilang pagsasama, ay nagdesisyon silang magpakasal pagkatapos lamang ng 1 taon. Para kasi sa kanila, ay wala nang hahadlang pa sa pag-iibigan nilang dalawa na pinagbuklod ng tadhana. Nanatili si Bianca sa flower shop ni Vivian dahil masaya siya sa trabaho niya roon. At habang nagtatrabaho ay inaalagaan niya rin si Baby Angelo hanggang sa tumungtong ito sa edad na 5 taon. Lumalaking matalino, magalang at mapagmahal ang kanilang anak dahil na rin sa gabay niya at ng asawang si Larkin. Nasundan pa ang anak nila at ipinanganak niya ang isang sanggol na babae na siyang ikinatuwa lalo ng asawa niya dahil kamukhang kamukha niya ang kanilang bunsong anak na pinangalanan nilang Bia. Mama, pwede ko na po bang mabuhat si Bia? Inosenteng tanong ng 5 taon na si Angelo kay Bianca. Kanina pa nito pinapanood kung paano niya palitan ng diaper si Baby Bia. Bakit mo naman gustong buhatin si Bia, anak? Maliit ka pa, hindi mo pa kaya. Natatawang sagot niya sa anak. Kapag lumaki pa po ako ng konti, pwede ko na po siyang kargahin, Mama. Oo naman, basta ba kaya mo. At saka may tiwala naman ako na iingatan mo itong kapatid mo, lalo na kapag malalaki na kayo. Pero anak, huwag ka munang lalaki ha. Hindi pa ready si Mama. Gusto ko baby muna kita. Kayong dalawa ni Bia. Ayoko pa kayong lumaki kasi kapag lumaki na kayo, baka ayaw niyo nang ibibi ko kayo. Malulungkot si Mama. Ngumiti sa kanya ang batang si Angelo. Promise po, Mama. Kahit malaki na po ako, magpapababy pa rin po ako sa iyo pati kay Papa. Pinanggigilan niya ang pisngi ng kanyang anak. Talaga lang ha? Ang sweet-sweet talaga ng baby ko. Pero Mama, gusto ko po paglaki ko, magkaroon ako ng sariling car. Yung katulad po ng Lightning McQueen. Yung palagi po nagsasalita sa TV ng kachachaw. Natawa siya sa sinabi ng anak. Tinutukoy kasi nito ang isang karakter sa isang movie na pambata na ang title ay Cars. Paborito yung panoorin ng anak. Gustong-gusto mo talaga si Lightning McQueen, anak ano? Singit ni Larkin na kakapasok lang ng kwarto at nakasuot pa ng suit. Papa! Tuwang-tuwang bulalas ni Angelo at sinalubong ng yakap ang ama. Hey buddy, kumusta? Hindi mo ba pinasakit ang ulo ni Mama? Hindi po. Gusto ko nga pong tulungan si Mama na palitan ng diaper si Baby Bia pero sabi niya po, manood muna po ako. Para sa susunod, kaya ko na po. Good. That's good to hear, anak. Magpapakabait pa po ako, Papa, para paglaki ko, magkaroon din ako ng car. Pilyong napangiti si Larkin bago sumulyap kay Bianca na tila may naisip na kalokohan. Hindi na ako magtataka kung bakit ngayon pa lang gustong-gusto mo na ng kotse, anak. Bakit po? Kasi sa kotse po ako ginawa at nabuo. Nanlaki ang mga mata ni Bianca kasabay ng malakas na pagtawa ni Larkin. Angelo, anak, kanina mo naman narinig yan. Kay Lola Vivian po. Pagmamalaki pa ng bata. Napatampal na lang sa noo si Bianca at nakangiting napapailing. Minsan talaga ay ang kanyang binanang pasimuno kung bakit maraming nalalaman ang kanyang anak sa murang edad. Hindi siya naiinis, bagkus ay natatawa na lamang siya. Palagi ba naman kasing sinasama ng binan si Angelo sa flower shop kapag walang pasok sa school ang anak. Masaya ang matanda na palaging kasama at kausap si Angelo. Maya-maya pa ay lumapit si Larkin kay Bianca at hinalikan siya nito sa noo at labi. Sunod ay pinatakan din nito ng halik si Baby Bia na ngayon ay karga na niya sa kanyang bisig. Hi love, I missed you. Ngumiti siya rito ng matamis. Napagod ka ba? May niluto akong ulam sa baba. Sakto, nagugutom na nga ako eh. Inalok ako ng mga staff ko sa office na doon na lang kumain since nag-overtime kami. Pero sabi ko, gusto kong umuwi para dito kumain.
Gustong-gusto kong kinakain ng luto mo, mahal. Kinilig siya. Talaga ba? Baka inuuto mo lang ako, Larkin. Hindi, no? Kaya nga kahit ayokong nagluluto ka kasi alam ko napapagod ka sa pag-aalaga sa mga anak natin, gustong-gusto ko pa rin na natitikman ng luto mo. Ang sarap kasi eh. Talagang sinasarapan ko para hindi mo mahalatang nilalagyan ko ng gayuma bawat pagkain na hinahanda ko para sa'yo. Biro pa niya na ikinatawa nito. Hindi mo kailangan lagyan ng gayuma ang pagkain ko kasi matagal na akong humaling sa'yo, mahal. Pinamulahan siya ng mukha sa sinabi nito. Nakakatawa lang dahil kahit kasal na sila ay hindi pa rin naaalis sa kanilang dalawa ang pagiging sweet sa isa't isa na para bang teenager pa lang sila. Hey, nakakapagod ang trabaho sa office pero kapag nakikita ko kayong tatlo sa tuwing umuwi ako rito, naglalaho lahat ng pagod ko. Kayo ni Angelo at Bia ang pahinga ko, Bianca. Kayo ang buhay ko at hindi magbabago yun. Mahal na mahal ko kayo. I love you too, Papa! Singit ng batang si Angelo. Tumawa silang dalawa at niyakap pareho ang anak. Mahal na mahal ko din kayo ng mga bata, Larkin. Napakaswerte ko dahil binigyan mo ko ng isang buong pamilya. Ang swerte ko kasi ikaw ang naging ama ng mga anak ko. Sambit ni Bianca sa asawa. Hindi ko rin ma-imagine ang buhay ko kung wala kayo, mahal. We're destined to be together. Alam mo yan. Alam mo kung paano tayo biniro ng tadhana. Kahit nung umpisa pa lang, tayong dalawa na talagang itinadhana. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Bianca sa asawang si Larkin. Hindi na talaga hinanap ng mga magulang si Bianca. Wala na rin siyang balita sa mga ito. Kaya naman mas inukol na lang niya ang buhay sa kanyang sariling pamilya. Si Art naman ay tuluyang nakulong dahil sa paglabag nito sa batas. Ngayon, napagtanto ni Bianca na buti na lamang at nag-break sila noon ni Art. Dahil nakilala niya si Larkin, na maliman ang naging simula nila. Sa huli ay naitama rin nila ang lahat. Minsan talaga, kakaiba kung kumilos ang tadhana. Bibiruin ka nito sa paraan na hindi mo inaasahan. Hindi man nagkaroon si Bianca ng maayos na magulang, ay napunta naman siya sa isang pamilyang gumabay at tumulong sa kanya upang magpatuloy. Talaga nga naman na may mga bagay na hindi talaga para sa'yo. Ngunit yun ay dahil may ibang bagay na nakalaan para sa'yo na tiyak na mas makakabuti at ikakasiya ng iyong puso. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.